Arab po mga kapatid at tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral dito po sa libro pa rin ng mga hari at tayo po ay magbubukas ng panibagong libro. Ito po yung talaan ng mga hari na makikita po natin dito po sa Second Kings, at kung titignan po natin, nabanggit po natin, 'di ba, from the past, at even nakita po natin at napag-aralan natin na ito po ay kwento talaga ng mga hari, ng mga kings na nag-rule sa Israel. Tapos nung na-divide po yung kingdom, meron dito sa northern, meron sa southern part, 'di ba, ng land, 'di ba, na ito ay nakita natin in both kingdom. Ginawa po ng Israel yung 10 tribes, 'di ba, yung Samaria as their capital. Tapos ito namang isang tribe sa south ay yung kingdom, 'di ba, ng Judah, at ginawa rin po nilang capital ay ang Jerusalem. So makikita natin as we continue to study yung mga performances, 'di ba, ng mga kings po na ito. May makikita po tayo na mga mabubuti rin, 'di ba, na king. At meron naman talaga yung masama at sobrang sama, 'di ba, ng kanila pong mga yung mga naitayo or yung mga tumayo, 'di ba, bilang mga pinaka-leader ng mga kingdoms, 'di ba, na ito, So kahit naman po sa kapanahunan po natin ngayon, as we look at, 'di ba, yung mga politicians po natin, ay ewan ko po if you are into it, 'di ba, or you are familiar in sa mundo, 'di ba, ng politika. Meron yung meron yung politicians or yung leader na mabuti rin naman talaga, 'di ba? Maganda rin naman yung mga ginagawa niya, and to name some of these politicians ay maari po natin sigurong mabanggit din according to other performances, yung hindi po sila mga corrupt, at ang kanila pong paglilingkod ay para po sa kapakinabangan, 'di ba, ng mga nakararami at para sa kapurihan, 'di ba, ng Diyos. So may mga makikita po tayo na mga politicians din sa kapanahunan po natin ngayon. Pero meron din talaga yung sobrang sama din, 'di ba, na mga politicians na gagawin talaga nila yung lahat ng kanilang mga paraan, 'di ba, upang magkamal ng maraming mga kayamanan, di ba, yung mga ganon. Bibihira lang po yata sa atin yung politician na mahirap, kasi kahit barangay captains, di ba, ewan ko po sa inyo, pero kung may mga sa inyo pong mga lugar, kung may nakita po ba kayong mga barangay captains, kasi 'di ba, ito po yung pinaka mababa na posisyon sa pagdating po sa politika, hindi natin hindi natin alam yung tungkol sa presidente, 'di ba, kung ano yung mga activities niya, kung ano yung mga ginagawa niya, kung ano yung klase ng buhay na meron siya. Pero yung barangay captain, 'di ba, bantay natin 'yon, kita natin 'yon, nakakasalamuhan natin 'yon, 'di ba? Kilala natin kung siya ba ay gumagawa talaga ng maganda, mabuti, 'di ba, para doon sa area mismo, 'di ba, ng kung saan siya
naglilingkod, no? May nakita na po ba kayo na mahirap na barangay captain, no? Yung karamihan na, no, karamihan sa kahit yung pinakamababa na, 'di ba, na ano na nasangay, 'di ba, ng gobyerno ay ewan ko po kung magkano po yung kanila pong mga sahod, 'di ba? Pero parang may mga extra curricular income po yata sila. Ano, kasi as we look after yung lifestyle nila, 'di ba? Yung klase po ng kanila pong mga pamumuhay, parang hindi naman yata kakayanin, 'di ba, kung sa sahod lang sila umaasa, ano? So may mga ganun din, 'di ba, na mga kwento, pero meron din naman talaga yung mabubuti, 'di ba, na mga politiko, na mga leader, 'di ba, ewan ko po sa inyo kung mabuti po o pakitang gilas lang or pakitang tao lang, 'di ba, yung paglilingkod sa ating mga lugar, no? Pero dito sa mga pinag-aaralan natin, so hindi ito naiiba, 'di ba? Sa kapanahunan po natin ngayon, wala lang talagang pinagkaiba yung buhay, 'di ba, ng tao. Sa kapanahunan nila may mga corrupt na leader, may mga bads, 'di ba, na mga leader, itong mga kings na ito. And as we go on sa ating pong pag-aaral, makikilala din po natin yung mga good, 'di ba, na mga leader, yung mga mababait, 'di ba, na mga leader. And it is a really sad thing to know na kahit dito po sa book ng Second Kings ay makikita pa rin po natin, 'di ba, na divided pa rin yung kingdom, no? Hindi pa po sila nagkaisa. Anything na may division ay hindi po yun maganda, 'di ba? Any kind of division, kahit ang scripture binabanggit po niya, 'di ba, na yung bahagi ay hindi po nagbibigay, 'di ba, ng kaluguran sa Panginoon. At makikita rin po natin as we go on sa ating pag-aaral dito po sa book ng Second Kings, ay makikita natin yung pagbagsak ng Samaria. At hindi lang ang Samaria ang babagsak, hindi lang yung Northern Kingdom ang babagsak, kundi maging yung yung kingdom din, 'di ba, ng Judah, or yung kaharian ng Judah. So magbabagsakan po yung mga kingdom po na ito, na pinag-aaralan po natin. Bakit? Sabi po dito sa ating pong Bible, kasi naganap ang mga kapahamakang ito sa bansa sapagkat yung dahilan? Nagtaksil sila kay Yahweh. No, nagtaksil sila kay Yahweh. Sino yung mga nagtaksil? Sabi dito, ang mga hari at ang mga mamamayan ng kaharian ng Israel at ng kaharian ng Judah. Nagtaksil sila. Lahat naman ng nagtataksil, 'di ba, mga kapatid, hindi naman napapabuti. Kahit sa kapanahunan po natin ngayon, no, ang pagtataksil ay hindi lang talaga ito at hindi binibless ng Lord yung mga nagtataksil. Wala pa akong nakitang nagtaksil na sa tanang buhay ko na ito, wala pa akong nakitang nagtaksil na pinagpala ng Panginoon. No, maaring sa mga unang mga tagpo ng buhay niya, siguro ay parang ang tingin niya ay pagpapala siguro yon or blessing, kasi karamihan sa mga nagtataksil ay very sila, 'di ba? Yung parang very vocal, tapos very showy, na parang binibless sila, 'di ba? Binibless sila ng small letter God nila, 'di ba? Pero hindi po 'yun magtatagal, no? Nakita natin ito sa scripture, mas matandang resource, 'di ba? Yung mas matandang anong tawag doon, yung
pwede nating tignan. Diba? Mas matandang kwento, ilang taon na yung lilipas, no? Pero ipinapakita po sa atin na yung pagtataksil ay hindi po nagbibigay, 'di ba, ng kabutihan sa buhay po ng tao. So tignan natin kung ano naman yung kwento nitong second Kings. Sabi dito, si Elias at si Haring Ahasias ng Israel. Medyo naano ako sa sa Tagalog na yung sa pangalan nila, 'di ba? Elijah, Elisha, si Eliyahu, 'di ba? Parang mas madali sa English, 'di ba? Elijah, Elisha. Dito makikita po natin, 'di ba? Si Elias, sino yung si Eliseo, si Elias. Parang medyo nakakalito, 'di ba, yung kanila pong mga pangalan, ano? Pero makikita po natin dito, sabi dito, nang mamatay si Ahab, namatay si Ahab. Ito yung nakakaano, 'di ba? Ano tawag doon, yung nakaka-encourage na malaman po natin na ang kamatayan talaga is reality. Reality yan sa buhay, di ba, ng tao. Whether you are a rich person, may pera ka man o wala. Kasi kung may magagawa yung pera, di ba, maraming mabubuhay eh. Merong documentary sa na napanood natin na nagbi-build talaga siya, nag-iimbento siya ng mga machines na nakalimutan ko kung saan ko yun napanood. Na kung saan ay kapag namatay yung isang katawan ng tao, ilalagay lang doon sa machine na yon. Tapos ma-preserve yung katawan. Pwede naman yun, di ba, na ma-preserve yung katawan. Pero ang idea noon is mabubuhay ulit yon. Di ba? Mabubuhay ulit yon, no? Yung pagkatao noon, yung katawan, parang pelikula lang, 'di ba, yung napanood natin yung Universal Soldier. Parang ganun yung kanyang idea, na pagkatapos ng kamatayan ay muling mabubuhay. Pero hindi yun kahit ilang billions pa yung niya doon, ilagak niya, 'di ba? It is destined, 'di ba, na ang buhay ng tao ay minsanan lang talaga. Sinabi na yan ng scripture. Kasi kung ganon, si Nebuchadnezzar, very powerful na naman ito eh. 'Di ba, yung mga pharaohs, very powerful, very very rich, 'di ba, yung mga tao na ito. Pero hindi na nilang nagawang bumalik pa ulit, 'di ba, sa buhay na ito. Kahit, 'di ba, pag nilibing yung Pharaoh, binibigyan siya ng napakarami niyang mga kayamanan, 'di ba, meron pa siyang bangka, 'di ba, kasi gagamitin niya yun sa afterlife. Pero wala eh, minsan lang talaga yung buhay. Reality po talaga yung kamatayan. Si Ahab namatay. No, si Ahab namatay, no? Sabi dito, naghimagsik ang Moab laban sa Israel. Sabi dito, si Ahasias ay nahulog noon mula sa balkonahe sa bubungan ng palasyo niya sa Samaria, at naging malubha ang kalagayan. So makita natin may digmaan, 'di ba, na nangyari itong si Ahasias. Pinagbigay alam din sa atin na maaring doon siya nagsik, 'di ba, doon siya nagtago sa bubungan 'di ba, ng kanyang palasyo sa Samaria. So itong si Ahasias, alam natin na anak ito ni Ahab. Siya po yung humalili, 'di ba, sa kanyang namatay na ama, at nung nagkaroon ng paghihimagsik sa Moab, ang Moab, 'di ba, laban sa Israel, ay ito yung kanyang kinahantungan. Sabi dito, nahulog noon mula sa balkonahe sa bubungan ng palasyo niya sa Samaria, at naging malubha yung kanyang
kalagayan. So, ang mahulog sa kapanahunan na yun, mga kapatid, di ba? Napaka firm, di ba, ng mga ginagamit nila na pagdating sa kanilang construction. Napunta tayo, di ba, doon sa Samaria. Nakita natin yung mga buildings nila. Nakita natin kung paano po yung ginawa. Ang titibay po, di ba, ng kanilang mga buildings, ng kanilang mga sahig. So, yung mahulog doon, yung mahulog lang talaga, di ba? Tapos sa semento na matibay ay talagang, nakakaano yun, no? Sabi dito na malubha po yung kanyang kalagayan dahil doon po sa kanyang pagkahulog. Kaya, sabi niya, nagpadala siya ng mga sugo sa Ekron upang isangguni sa Diyos. Take note of the small letter D, yung ginamit po dito. So, ibig sabihin nun ay, sabi dito, sumangguni sa Diyos, kanino? Ng mga Filisteo. So, hindi si Yahweh yung binabanggit po dito, kundi ang pinagsuguan po niya, di ba, doon po sa mga sugo, ay sasangguni sa Diyos ng mga Filisteo, pagan god. Sino siya? Na si Baal-Zebub, no? Kung gagaling pa siya or hindi. Nakakalungkot lang talaga yung family ni Ahab din, kasi meron namang totoong Diyos, pero ayaw nila doon sa totoong Diyos. Meron namang tunay na prophet, di ba, yung God, yung totoong Diyos, pero ayaw nila doon sa totoong prophet, di ba, ng Lord. Gusto nila yung marami na hindi naman totoo, di ba, yung kanilang pagkatawag sa Panginoon. And before we judge these people, di ba, kahit naman sa kapanahunan natin ngayon, mga kapatid, makikita po natin that many people are still doing the same. Diba, wala bang ibang pwedeng sambahin, di ba, na alam mo yon, na ipuput nila, di ba, yung 100% na pagsamba po nila sa totoong Diyos. No, gusto nila doon sa marami, no, maraming mga klase ng mga Diyos, ng mga Diyos-Diyosan. Ano yung gusto po nilang sambahin, no? I was meron ako dito sa Facebook na nood every time na mag-check ako ng message, makikita ko na may mga updates ang story niya is meron siyang cancer, yun. Tapos ang sinasabi, very bold siya na nagsasabi na pinagaling siya ni Mama Mary, 'di ba, yung mga ganun, yung galit na galit din siya sa mga born again. Talagang hayagan na sinasabi niya na yung mga born again na mga ganyan, kasi meron daw isang born again na nagsabi sa kanya na itigil niya yung pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Nagalit talaga siya doon, no? Kasi sinasabi niya na si Mama Mary daw yung nagpapagaling sa kanya. Tapos meron siyang mga, and she is dying. 'Di ba, meron siyang cancer at nasa dying stage na siya. No, yung alam mo yun, parang nakakaawa lang, 'di ba, na makita na ini-spend pa niya yung remaining Pilipina. Meron yung remaining days niya, 'di ba, doon sa hindi tunay na Diyos. Doon sa hindi tunay na dapat sambahin. No, nakakalungkot lang kasi alam mo yun, kahit may mga nagsasabi din naman sa kanya, pero talagang binabalandra niya, talagang nagagalit siya. 'Di ba, pag siya po ay pinagsasabihan tungkol sa kanyang mga imahen, tungkol sa mga rebulto niya, 'di ba? Tungkol sa mga rosaries niya, yung mga ganun. Itong si Ahasias, mga kapatid, nakakalungkot na gusto pala niyang sumangguni sa Diyos ng tungkol sa kanya pong kalagayan, pero sa maling sa maling Diyos siya, 'di ba,
napupunta. So kung sa maling sa maling direction siya pupunta, anong mangyayari? 'Di ba sa kanya? Sabi dito, ngunit sinabi ng anghel ni Yahweh, sinabi ng anghel ni Yahweh, sabi dito, kay Elias na taga Tishbe, sabi niya, salubungin mo ang sugo ng hari ng Samaria at itanong mo kung wala ng Diyos ang Israel at kay Baal-Sebab na Diyos ng Ekron na siya sasangguni. Kung tatanungin din natin yung mga tao sa kapanahunan na ito, wala bang wala bang alam mo 'yan, wala na bang nawala na ba si Yahweh? Namatay na ba si Yahweh, no? Wala nang Diyos, wala bang Diyos yung Israel na pwedeng sangguniin, pwedeng purihin, 'di ba? Pwedeng pag-alayan ng lahat ng pagsamba at sa ibang Diyos ka sasamba. Sa ibang Diyos sila sasangguni. No? Wala ba si Yahweh? Busy ba itong si Yahweh? Pero ang nakakatuwa dito, mga kapatid, alam ng Diyos lahat ng moves, 'di ba, na ginagawa ng tao. Alam niya. Kasi ito, hindi naman ipinagbigay alam hindi naman ipinagbigay alam ng Lord dito po sa anghel ni Yahweh, 'di ba, na hindi naman kinontak ni Ahasias itong si Yahweh, 'di ba? Walang naman bigay sa kanya ng information, 'di ba? Pero nakikita niya, alam niya, 'di ba, yung lahat ng ginagawa at maging yung lahat ng sinasabi, 'di ba, ng tao, no? So in-inform ni Yahweh itong anghel niya upang sabihin dito po kay Elias, 'di ba, na ito, no, salubungin niya yung sugo ng hari ng Samaria, no? At sabi dito, sabihin mong hindi na siya gagaling sa kanyang sakit, iyon na ang ikamamatay niya. At lumakad nga si Elias, no? So kung sa mali, alam mo yun, minsan yung mga sakit, 'di ba, yung mga karamdaman, ito talaga ay yung sitwasyon na ito ay wala ka talagang ibang lalapitan, 'di ba? Kung ang modern na medicines ay hindi na nagbibigay, 'di ba, ng kagalingan, hindi na ito nakakatulong, 'di ba, sa katawan. Tapos sa iba ka pa, 'di ba, manghihingi, 'di ba, ng tulong. At ang judgment ng God dito po kay Ahasias ay sinabi niya na hindi na siya gagaling. Kung itong si Ahasias lamang ay humingi, 'di ba, ng tawad sa Panginoong Yahweh, kung itong si Ahasias lang, 'di ba, ay nagbalik loob, nagpakumbaba sa Panginoon, si Ahab nga pinakinggan ng Lord, 'di ba? Lahat ng mga lumalapit sa Diyos ay kanyang pinapakinggan, no? Lalong-lalo na sa kapanahunan po nila, makikita po natin na napakalapit ng pagtugon ng Diyos sa isang repentant na heart. So maari pa siya sanang gumaling, maari pa sana niyang yung baguhin yung pamamalakad niya sa Samaria, kasi isa siyang king, at marami pa sana yung pwedeng gawin, 'di ba, ni Yahweh sa buhay niya. Pero mas pinili po niya, 'di ba, yung ibang mga small letter God kaysa dito po kay Yahweh. Verse 5, sabi dito, nang magbalik ang mga inutusan ng hari, sila'y tinanong nito, nakakapagsalita pa yung hari, di ba? Nakakapagsalita pa siya, nakakapag-command pa siya. Sayang na sayang lang talaga yung opportunity. Alam mo yun, pwede niyang ipatawag yung lingkod, di ba, ni Yahweh, pero hindi po niya yun ginawa. Sabi dito, bakit kayo bumalik? Bakit kayo bumalik? No? Ito yung kanyang tanong dito po sa kanyang mga
sinugo. Bakit kayo bumalik? Verse 6, sinabi nila, may nasalubong po kaming tao. Pinabalik niya kami at ipinapatanong sa inyo kung wala ng Diyos ang Israel. Kaya kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron na kayo sasangguni. Di ba yung ipinangalan pa nga sa Israel, di ba yung 10 tribes? Imposible namang hindi alam nitong si Ahasias. Pero ano naman kasi ang ini-expect natin? 'Di ba na magiging bunga nitong si Ahab? Hindi, ano yung pwede niyang ituro? 'Di ba dito sa kanyang anak, nang patungkol kay Yahweh, siya man din, 'di ba ay napaka alam mo 'yun, yung napaka-disobedient niya, Marami siyang mga disobedience sa Panginoong Yahweh. Kaya expect natin yon dito po sa kanyang anak. Kaya importante lang talaga yung role, di ba, ng mga magulang, pagdating po sa kanila pong pag-i-input, pagdating doon sa kanilang pagtuturo, sa kanilang anak tungkol po sa Panginoon. Or kung hindi man papakinggan, kung hindi man papakinggan yung ating mga sinasabi, maybe they can see, they can read us, diba, through our actions or through the things na nakikita po nila, diba, sa atin. Kasi they are imitators eh. Ano yung po pwede nilang ma-imitate, diba, sa buhay natin. Sabi dito, hindi na raw kayo gagaling, ang sakit naman nito, diba, kung ikaw ay may sakit tapos sasabihan na ganito, hindi ka nagagaling. Wala na talagang pag-asa, di ba? Hindi ka na talaga gagaling. Hanggang ganito na lang talaga yung buhay mo. So what do we expect dito po kay Ahasias na yung response niya? Sabi sa kanya, mamamatay na raw kayo sa sakit ninyong iyan. Pero kung hari ito na katulad ng na pag-aralan natin, 'di ba, sa mga nakaraan, kung hindi mo magugustuhan, 'di ba, yung sasabihin, ay po pwede niyang ipapatay itong mga sugo po na ito, no? Pero ano yung kanyang ginawa? Sabi dito verse, pwede niyang ipapatay kasi bakit kayo bumalik? Diba? Hindi ninyo tinupad yung hindi ninyo ginawa, 'di ba, yung command ko sa inyo, no? Verse 7, sabi dito, ano ang itsura ng taong nagsabi nito sa inyo? Tanong ng hari. Alam mo yun? Ano yung itsura niya? Anong itsura ng tao na ito? Di ba na nagsabi sa inyo? Kasi sabi, may nasalubong kaming tao. Ito yung kanyang sinabi. Di ba na wala na bang Diyos ang Israel? Kaya dito ka na kay Baal-zebub, di ba na Diyos ng mga Filistyo ka, sasangguni. Tapos, hindi ka na daw gagaling, mamamatay na daw kayo sa sakit ninyong iyan. No? Very interesting, itong si Ahasias, alam mo yun, ano yung itsura niya? Diba? So, may idea marahil siya, no? Kung sino yung nagsabi, no? Verse 8, sabi dito, mabalahibo po ang kanyang kasuotan at nakasinturon ng balat. Sagot nila, mabalahibo po yung kanyang kasuotan at nakasinturon ng balat. Sagot nila, si Elias yun na taga-Tisbe, sabi ng hari. So kilala niya itong si Elias. Grabe lang talaga na, alam mo yun, hindi man lang nakita naman ni Ahab kung gaano yung power, 'di ba, ni Yahweh. Pero hindi pa rin ito, 'di ba? Hindi pa rin naantig, 'di ba, yung kanyang puso, hindi pa rin siya nagbalik loob, 'di ba, sa Panginoon hanggang sa nagkanda matayan na sila, 'di ba, ng kanyang asawa, pero hindi po siya, 'di ba, bumalik sa Lord, no. Minsan lang nagrepent siya sa Panginoon, pinakinggan siya ng Lord, pero balik ulit dating gawi, 'di ba, itong si Ahab. At kilala pala nitong si Ahasias itong si Elias. Pero kahit yung damit niya, kilala niya, may identity lang talaga ang lingkod ng Lord, 'di ba? Makikita natin yung mga tunay na lingkod ng Lord. Meron silang identity and people knows it.
kilala sila, 'di ba, ng mga tao, maging yung mga hindi sumusunod, 'di ba, sa Panginoon. So may identity, no? Hindi nagbabago. Hindi pa bago-bago, 'di ba, yung identity po nila, no? Meron silang sadyang identity, at ang identity po nitong si Elias ay, sabi niya, aside from doon sa pagiging bold niya, aside from doon sa pagiging lingkod niya, 'di ba, ng Diyos, na straightforward siya kung magsalita, hindi paligoy-ligoy, no, kung ano yung command sa kanya ng Panginoon, ay yun po yung kanyang ini-impart, yun po yung kanyang sinasabi, no, at makikita po natin dito na maging doon po sa kanyang kasuotan, hindi magara, 'di ba, hindi yung description is napaka-humble lang maging ng kanyang kasuotan, no? Mabalahibo, sabi dito, ang kanyang kasuotan. So yung katulad ni John, 'di ba, ni John the Baptist sa New Testament. Makikita po natin na ganito rin yung description, 'di ba, ng kanyang kasuotan, no? Si Elias iyon, sabi niya, taga Tishbe, sabi ng hari. 9, ipinatawag ni Haring Ahasias ang isa niyang opisyal at ang 50 kawal, 50, nito upang dakpin si Elias, no? Instead na mag-repent itong si Haring Ahasias, ito yung kanyang naisip, no? Sabi dito, natagpuan siya ng opisyal na nakaupo sa burol at sinabi nito, lingkod ng Diyos, ipinapatawag kayo ng hari, no? 10, sumagot si Elias, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati ang iyong 50 kawal. Napaka, talaga nito, no? Napaka direct to the point. Kasi kung titignan natin, mga kapatid, 'di ba? Itong mga kawal na ito at maging itong opisyal na ito ay, alam mo 'yun, wala silang paninindigan din eh. Makita natin, 'di ba, na kung ano yung command sa kanila, yun po yung kanilang sinusunod, no? Dakpin si Elias. Bakit, ano bang nagawa ni Elias na nakasalanan? Bakit siya kailangang dakpin? Wala man lang nagsabi nito, no, sa hari. Basta kung ano yung sasabihin nitong si Ahasias, ayun din po yung kanilang gagawin. At ang makikita po natin dito, nasabi dito, umulan nga ng apoy at nasunog ang opisyal at ang mga kawal nito. So wala silang protection, 'di ba? Wala silang protection from the true God. No, na alam mo 'yun, kasi they are against dito po kay Elias. No, dadakpin po nila itong si Elias dahil doon po sa command, 'di ba, ng hari. Pero binanggit nila dito, lingkod ng Diyos. So supposed to be, no, makikita po natin na lingkod ito ng Diyos, no? Alam mo yun yung paggalang, 'di ba? Alam mo yun yung maganda naman yung kanilang sinabi, 'di ba? Pinapatawag ka ng hari. Pero yung response kasi dito, 'di ba, ni Elias, yung atin pong tinitignan, lalo na umulan po ng apoy at nasunog ang opisyal at ang mga kawal nito. Yun yung judgment, 'di ba, sa kanya. Kung ako'y lingkod ng Diyos, sabi nitong si Elias, ay umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati ang iyong 50 kawal. Hindi naman ganito ang mangyayari, 'di ba? Kapag sa buhay ng isang tao ay meron po siyang pagsisisi, 'di ba, sa kanya pong mga kasalanan, no? Doon sa kanyang mga ginawa. Lingkod ng Diyos yung kaharap ng mga tao po na ito. So maaring po pwede sana nilang sabihin, lingkod ng Diyos, ano po ba yung dapat naming gawin upang magkamit kami ng buhay na walang hanggan? Sa New Testament, nakita po natin na may ganyang pangyayari. Lingkod ng Diyos. Alam nila na lingkod ng Diyos ito eh, no? Si Elias yon, sabi nitong si Ahasias, pero itong pisyal at itong kawal, alam nila na si Elias ay lingkod ng Diyos, no? Ano po ba yung aming gagawin? 'Di ba? Ang lingkod ng Diyos ay kinukonsulta tungkol po doon po sa nais or doon sa lahat ng patungkol, 'di ba, sa Diyos. So nakita natin yung kanilang yung kanilang
loyalty ay nandito po kay Haring Ahasias kaysa dito po sa lingkod ng Diyos na si Elias. And they received their judgment, yung kanila pong pagkasunog. At sabi dito, nagsugo muli si Haring Ahasias ng ibang opisyal na may kasama rin 50 kawal. Alam mo yun? Nasunog yung 50. Mag-send ako ulit. Walang pinagkatandaan. Nasunog na King Ahasias. Wala ka man lang pagmamalasakit. Di ba sa yung mga mga utusan, sa yung mga kawal, Sabi dito, ipinasabi niya kay Elias, na may kasama rin 50 kawal, ipinasabi niya kay Elias, lingkod ng Diyos ulit. 'Di ba? Lingkod ng Diyos yung kanilang kinakaharap. Sino naman ang mananalo sa isang lingkod ng Diyos? Alam mo, malaki yung impact nito sa atin, sapagkat tayo po ay mga lingkod ng Diyos. Sino man yung scripture says, 'di ba na alam mo 'yon, kapag lingkod po tayo ng Panginoon, ang protection ng Lord, 'di ba, ay talagang sadyang po pwede po nating mapanaligan, Magmadali kayo, sabi dito, ipinapatawag kayo ng hari. Sino ba yung hari na dapat sundin nitong si Elias? Walang iba kundi si Yahweh. Lingkod ng Diyos, hindi lingkod ni Haring Ahasias. Lingkod ng Diyos, At 12, sabi dito, ngunit sabi ni Elias, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati iyong 50 kawal. Ang Diyos ay nagpaulan uli ng apoy at sinunog ang opisyal at ang mga kawal nito. So 102 na, 'di ba, yung namatay nang dahil lang dito sa tagpo po na ito, 13 ang gagawin ni Haring Ahasias. Si Haring Ahasias ay nagpatawag uli ng isa pang opisyal at inutusan kasama ang 50 kawal nito. Alam mo yun? Tama pa bang pag-iisip ito? Itong ginagawa ni King Ahasias. Nakahanda siya na nawala yung 100. Meron pang 50 ulit, Lucky number niya siguro yung 50, 'di ba? Kaya 50, pwede naman siyang mag-send ng 100, pero 50-50 lang, 'di ba? 50-50 yung type niya at yun yung kanyang ginawa, Pagdating sa burol, lumuhod ang opisyal sa paanan ni Elias at nagsumamo. Ito yung sinasabi ko po kanina, mga kapatid, diba? May choice May choice ang kahit na sino man na inuutusan. Whether na, at alam mo, diba, kung sino yung kaharap mo. Alam mo kung sino yung pag-aalayan mo, diba, ng iyong devotion, Alam ng opisyal na ito, ang galing lang kasi sabi dito, lumuhod ang opisyal sa paanan ni Elias at nagsumamo, lingkod ng Diyos, maawa po kayo sa akin at sa aking 50 tauhan. Ito yung opisyal na may pagmamahal, 'di ba, sa kanyang sarili at pagmamahal doon po sa kanyang mga kawal, doon sa mga nasa under niya, under his command. Ito yung tunay na leader, 'di ba, na hindi niya ipapahamak yung mga kasama niya. Ito yung tunay na leader na nagmamalasakit, sa kanyang sarili at nagmamalasakit sa kanyang kasama, 'di ba, sa kanyang kapwa sundalo, Nakita na niya na nagkandamatayan yung unang sinugo, nagkandamatayan yung pangalawang sinugo, ngayon isusugo siya ulit. 'Di ba? Anong mangyayari, 'di ba, sa kanya? Itong kanilang hari walang pagmamalasakit. Itong kanilang hari walang pagmamahal. Napakapalad natin na meron po tayong hari, 'di ba, na tunay na nagmamalasakit at nagmamahal, 'di ba, sa atin. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus, Sabi dito, kami po ay inyong lingkod. Hindi kami wag po ninyong itulot na mamatay kami. Ang niya, napaka talino lang talaga niya, 'di ba, na opisyal.
No, napakatalino niya na opisyal. No? Ang kahit na sino mang opisyal, 'di ba na isusuong niya yung kanyang mga kasundaluhan, 'di ba yung kanyang mga kasama para magkandamatayan. Ano ay napakahirap lang talaga 'yun, na alam mo 'yun. Pero ito ginamit niya, 'di ba, yung kanyang yung kanyang pag-iisip, ginamit niya, nagpakumbaba siya, lingkod ng Diyos yung kanyang yung kanyang kaharap. Yung Diyos na ito ay capital letter D yung ginamit, yung makapangyarihan na Diyos. No, ibang usapan naman mga kapatid kapag yung mga terorista, 'di ba, yung kakaharapin, 'di ba? Hindi ka magsusumamo doon sa mga terorista, lingkod ng mga terorista, 'di ba? Pero ito lingkod ng Diyos, 'di ba, yung kanyang kaharap, at nagsumamo po siya, nagpakumbaba po siya. No, ano pa yung mga gestures na kanyang ginawa? Lumuhod siya. Sabi dito, pag lumuluhod ka, 'di ba? It is a sign of your respect dito sa yung niluluhuran, 'di ba? Yung pagsamba mo, 'di ba? Yung binibigay sa taong iyong nilulukuran. Nagsumamo siya. Nagsumamo siya dito sa lingkod ng Diyos na ito, 'di ba? At hiningi niya doon sa kanyang pagsusumamo yung habag ng lingkod ng Diyos na ito. So kung lingkod siya ng Diyos, automatically may habag doon, 'di ba, na makikita po sa buhay niya, no? Kasi mahabagin yung Diyos na pinaglilingkuran niya. So kung lingkod siya ng Diyos, may habag, 'di ba, na makikita. Kaya nga tayo, 'di ba, yung mga character, 'di ba, ng Diyos na meron po tayo ay nakikita din, 'di ba, sa atin pong mga buhay, no? Sabi dito, maawa po kayo sa akin at sa aking hindi lang niya sinabi, maawa po kayo sa akin, hayaan niyo na yung aking 50 na kasama. Hindi. Sinama niya, 'di ba, yung kanya pong mga kasama. Maawa po kayo sa akin at sa aking 50 tauhan. Kami po ay inyong lingkod. Huwag po ninyong itulot na mamatay kami. May magagawa ka, lingkod ng Diyos, no? Mula sa iyo, 'di ba, nagkantamatayan yung mga naunang mga sinugo. Pero mula sa inyo, ang hihingin namin ay ang inyong habag, 'di ba? Ang inyong habag sa amin. Alam ko pong tinupok ng apoy mula sa langit ang 2 opisyal na nauna sa akin at ang kanilang mga kawal. So alam niya, no? Alam niya. Kaya nga po, hindi alam mo kung itong opisyal na ito, hindi. Labanan natin itong si Elias. No, punta natin kung hindi nagtagumpay yung mga unang mga sinugo, baka tayo kaya natin 'yon, no? Talagang kontrahin natin kung ano yung pangontra, 'di ba? Doon sa Diyos nila, 'di ba? Mahilig sila sa mga pangontra sa kapanahonan na 'yon, pero hindi. Na-alarma na itong opisyal na ito mula doon sa kanyang mga nakita, no? Naging warning na ito, 'di ba, sa kanya. Nangyari na yun sa kanila. Kaya nga tayo, ang daming mga warnings sa atin, 'di ba? Kasi nakita na natin, nabasa na natin, ipinagpauna na sa atin, 'di ba, ng banal na kasulatan. Kaya yung mga ginawa, 'di ba, ng mga tao po na ito sa mga nakaraan, ay hindi na po natin yun uulitin, 'di ba, sa atin pong buhay. Kasi nakita natin na yung paggawa po nila ay ng pagtataksil at kasamaan, 'di ba, sa Panginoon, ay hindi po ito nakabuti, 'di ba, sa kanila, no? Sabi dito, kaya nga po, sabi dito, isinasamo ko sa inyo na hayaan ninyo kaming mabuhay. Hayaan ninyo kaming mabuhay. Hindi ka lang talaga po pwedeng mataas din sa mga lingkod ng Diyos. Nakaka-bless ito Kasi 'di ba? Minsan kasi pag sinabing lingkod ng Diyos, parang ang lit-lit ng tingin, 'di ba, ng iba sa atin. O maging tayo, ang lit ng natin, tingin natin. May mga iba, pastor lang po yung pastor lang po yung may mga na-encounter na po ba kayo na ganun? Parang ang liit-liit ng tingin po nila sa mga lingkod ng Diyos. Pero dito, yung opisyal na ito, malaki po yung pagtingin niya sa lingkod ng Diyos na ito. 'Di ba? Hindi naman kapuri-puri
'di ba, itong si Elias, kasi sa damit pa lang, 'di ba, makikita natin na, alam mo yun, kung mabalahibo yung kanyang damit, so parang ano to, no, yung mga namatay lang na mga animals, maaring tinahi lang niya o gumawa, hindi siya dignitary, hindi magara yung kanyang kasuotan. Pero dahil lingkod po siya ng Diyos, no, nakita ng opisyal na he deserved, 'di ba, to be respected, no, to be respected, no. At sabi dito, sinabi ng anghel ni Yahweh kay Elias, sumama ka sa kanya, sabi dito, at huwag kang matakot. Sumama nga siya papunta sa hari. Pagdating sa palasyo, sinabi niya sa hari, ganitong pinapasabi ni Yahweh, no fear, no, walang pagkatakot, ano, dito po kay Elias, no. Ganitong pinapasabi ni Yahweh, sapagkat nagsugo ka ng mga tao pang sumangguni kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron, na para bang wala ng Diyos sa Israel. Hindi ka naggagaling, mamamatay ka. Kasi kung hindi si Yahweh yung pag-aalagyan ng isang tao, 'di ba, ng kanyang pagsamba at ng kanyang papuri, mag-aalay siya dun sa iba. 'Di ba? Mag-aalay siya dun sa iba kasi there is something in the creation of a human being, mga kapatid, na may part, 'di ba, sa puso niya, 'di ba, ng pagsamba. Na kaakibat na 'yan ng buhay niya, pagsamba. Kaya ko yung longing ng worship, yung longing ng pagsamba, hindi niya ibibigay sa totoong Diyos, iaalay niya ito sa iba, no, sa mga hindi na tunay, 'di ba, na dapat sambahin, no. Narinig nga ni Haring Ahasias ayon sa ipinasabi ni Yahweh kay wait lang mga kapatid, madilim. Namatay pala, 17. Namatay nga si Haring Ahasias ayon sa ipinasabi ni Yahweh kay Elias. Wala siyang anak, kaya si Joram na kanyang kapatid ang umalili sa kanya bilang hari ng Israel. Noon naman ay 2 taon ng hari sa Juda, si Jehoram na anak ni Jehoshaphat. Joram yung isa, Jehoram naman yun. Kaya nakakalito minsan, di ba, yung mga pangalan. So itong si Joram ang pumalit dito kay Ahasias sa kingdom ng Israel, at sa kingdom naman po ng Juda ay si Jehoram naman, 'di ba, yung pumalit na yung hari dito po sa Juda, at anak po siya nitong si Jehoshaphat. So totoo yung binabanggit ng lingkod ni Yahweh, yung lingkod ng Diyos na si Elias. Totoo kasi nangyari. Bakit? Kasi itong si Elias, mga kapatid, wala naman siyang ibang resource sa lahat ng kanyang sinasabi maliban sa totoong Diyos, 'di ba, na si Yahweh. Paano natin makikilala yung mga tunay na lingkod ni Yahweh? Paano natin sila ma-identify? Kung pupunta tayo sa mga churches, ano yung tinitignan natin? Paano ba natin sila makikilala? No? Napakasimple lang talaga, mga kapatid, 'di ba? Kung paano natin sila makikilala. Kung ano yung binabanggit po nila tungkol kay Yahweh. Kung paano po nila isinasabuhay, 'di ba? Yung sinasabi ni Yahweh sa kanila. Paano naman natin malalaman 'yon? Kaya nga meron na tayong banal na kasulatan. Naglilib ba sila? Namumuhay ba sila ayon sa salita po ng Panginoon? Kasi maraming mga preacher ngayon, 'di ba? Isang verse lang yung minsan ginagawa po nila, pero hindi nila pinag-aaralan yung lahat. Kung meron sa mga susunod na mga panahon sa buhay po natin, mga kapatid, kung titingin tayo ng isang iglesia
na dapat po natin talagang pag-stayhan, 'di ba? Na kung saan doon tayo gagamitin po ng Panginoon. Dapat pinag-aaralan nila yung scripture. Wala silang ibang dapat pag-aralan maliban sa salita po ng Panginoon, no? Hindi sila marami kasi yung mga gumagamit ng kung ano-ano lang, 'di ba? Pero importante na ito lang yung ating resources. Ito lang yung ating magiging resource, no, yung salita, 'di ba, ng Panginoon. Bakit ka pa maghahanap ng iba, kumpleto na ang salita ng Panginoon, no? Bakit ka pa magkukuha ng ibang mga resources? Samantalang ang dami na talaga yung pwedeng kuhanin sa salita ng Panginoon, no? Enough na lang talaga yung scripture. Alam mo, pampagulo lang yung ibang mga libro, pampagulo lang sila. Pero kung magi-stick ka sa salita ng Panginoon, mas magiging mas magiging may kasapatan ka, sa lahat ng mga wisdom na nais mong makita, 'di ba, sa buhay na ito. Ang iba pang ginawa, sabi ito ni Haring Ahasias, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. So doon nagtapos, 'di ba, yung buhay ng isang hari na naman, na itong si King Ahasias. Walang ibang mapapag-aralan po natin yan as we go on. Pero dito makikita po natin, hindi man lang sinabi na nagpakumbaba siya. Hindi natin nasabi na mabuti pa yung official, nakita natin yung gesture niya. 'Di ba? Nakita natin kung papaano po niya hinarap itong lingkod ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagmamataas, kundi sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba at pagsusumamo, 'di ba? Para po sa kanyang buhay at sa kanyang mga kasama. Pero dito kay King Ahasias, no, wala siyang pinagkatandaan, namatay siya, 'di ba? Na hindi man lang natin siya nakakitaan, 'di ba? Ng katulad ng ginawa ng pangatlong opisyal, 'di ba, na kanyang pinadala sa pagharap sa lingkod ng Diyos na si Elias. So, yan po mga kapatid yung ating lesson, at itatype ko na lang po yung ating question. Erev Tov po.